morning, good morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Una po sa lahat, huwag tayong makalimot na manalangin, magtagubilin upang tayo po ay gabayan sa ating mga paggawa. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami na isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po, makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Masantol, Pampanga Chapter para tayo po ay sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan doon. Makibalita po tayo sa ating mga kapatid dyan sa lugar ng Masantol, Pampanga. May payabak po kay Kongan. Kumusta po? Ano po ang balita? Rise and shine! Yes, Kuya Daniel, rise and shine at nandito nga po tayo ngayon sa Masantol, Pampanga para gumawa ulit ng mabuti sa ating kapwa. Gaya po ng natutunan po namin sa inyo na doing good is our way of life. At kasama rin po natin ang MCGI Pampanga Chapter para bumati ng Hayap-payabak po, Kuya! Rise and shine! Maraming salamat po sa Diyos, Kuya Daniel, sa pagkakataon at antabay po kami sa inyo mamaya para sa ating napiling pagkalooban po dito po sa Masantol, Pampanga. Dakala, salamat po sa lahat ng ating mga kapatid dyan po sa Masantol, Pampanga. Pagbati po sa inyong lahat, pagpalain kayo ng Panginoon at dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. In a little while, babalikan ko po kayo para alamin sino ang ating sasaklolohan dyan po sa dako ng Masantol, Pampanga. Salamat po sa inyong pakikipagkaisa. Tayo maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Keep on shining and keep on caring. At isang kakaibang putahe naman po na malutong sa labas at malambot sa loob ang ihahanda sa atin ngayong umaga na ang tawag nila ay crispy chicken and potato donuts. Paano itong ginagawa? Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Mayong buntag, Kuya, rise and shine mga kasambahay. Ang recipe natin ngayon ay maiba naman tayo, Fangs. Yes. Appetizer naman tayo ngayon. This appetizer-style dish is inspired by field pastries abroad. Pero mas innovative tayo mga kasambahay. Kasi this is Pinoy version. Kaya kung mahilig ka sa chicken at patatas, this episode is for you. Introducing crispy chicken and potato donuts. Kaya tara na, magluto na ta. Let's cook it right! And time to cook! Sa isang malaking mangkok, pagsamahin natin ang mashed potatoes, shredded chicken, carrots, green capsicum, spring onions, grated cheese, egg, cornstarch, salt, ground black pepper, garlic powder, oregano powder, seasoning powder, at chopped parsley. Haluin hanggang pantay at medyo malagkit ang timpla. I-shape na natin ang mixture na parang donut. Pagkatapos, balutin ang bawat donut sa butter. Tapos igulong sa breadcrumbs hanggang pantay ang coating. Iprito sa katamtamang init for 2 to 3 minutes hanggang mag-golden brown. Huwag masyadong marami para maluto ng maayos. Kung air fryer naman ang gamit mo, wisikan mo ng konting cooking oil at i-air fry sa 400 Fahrenheit o 200 Celsius for 10 minutes. Baliktarin sa gitna ng pagluluto. Alright! Luto na ang ating crispy chicken potato donuts.
Mga kasambahay, ang kombinasyon ng patatas at manok ay madalas ginagamit sa mga comfort food recipes. Dahil nagbibigay ito ng soft texture and rich flavor. Tara, tikman na natin. Habang mainit pa. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Ang comment mo? Ay, grabe ang crunchy. Init. Sa ilang bahagi po ng mundo, mayroong mga halamang tinatawag na dandelion na may mga butong kayang tangayin ng hangin. Paano nga ba nangyayari ang ganitong pagkalat ng mga buto? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. Isang simpleng halaman lamang kung titignan, na karaniwan ay makikita sa mga damuhan, bakuran, gilid ng kalsada, bitak ng semento, at sa matitigas na lupa. Madalas ituring na weed, ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ito ay may maraming pakinabang. Hindi lamang ito simpleng damo, ito ay tradisyonal na medisina at nakatutulong bilang natural na panlinis sa lupa. Magagamit din ito bilang pagkain, gamot, at dekorasyon. Higit sa lahat, ito ay nagtataglay ng natatanging kagandahan at kahalagahan sa kalikasan. Tunghayan natin ang nakatagong kwento sa kakaibang katangian ng halamang ito. Ang dandelion ay isang uri ng halaman na kilala sa scientific name na Taraxacum officinale. Kabilang ito sa namumulaklak na halaman sa pamilyang Asteraceae. Dalawa sa karaniwang species sa buong mundo ay ang officinale at Erythrospermum. Nagmula ang pangalang dandelion sa French word na dandayon, na ang ibig sabihin ay lion's tooth dahil sa itsura nito. Kakaiba ang paraan nito sa pagpaparami ng buto at pagtubo sa lupa. Ang isang dandelion ay may daan-daang buto at ang bawat buto nito ay may maninipis na balahibo o papus na parang maliliit na parachute. May perfect spacing sa mga hibla nito para makabuo ng air vortex. Magaan at flexible ang mga buto nito. Dahil dito, kaya itong dalhin ng hangin ng ilang kilometro at marating ang malalayong lugar. Kapag mas matagal ito sa ere, mas malayo ang mararating. Sa pag-aaral, napag-alaman na may kakayahan itong makarating sa ibang lugar kaya mabilis itong kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. May sapat na stored nutrients ang mga buto nito, dahilan upang kaya nitong tumubo sa hindi magandang kondisyon ng lupa. May kakayahan ding magparami ang halamang ito ng walang fertilization na tinatawag na apomixis. Mayroon din itong timing strategy na hindi basta-basta pinakakawalan ang mga buto, kundi mas madalas itong kumawala kapag tuyo at mahangin ang panahon. Kakaiba at kahanga-hanga ang kakayahan nitong kumalat at dumami sa iba't ibang lugar, kaya tinatawag itong the Master Seed Traveler. Sa bawat ihip ng hangin, inilalaya nito ang sariling mga supling upang hanapin ang bagong tahanan at bagong simula sa mga lugar na hindi pa napagsibulan ng buhay. Sa kabila ng pagiging karaniwan sa tingin ng mga tao, ito ay nagtuturo sa atin na kahit ang maliliit na bagay na hindi na natin napapansin ay may malaking papel sa mundo na maaaring magdala ng makabuluhang paglalakbay. Salamat sa agham na naging instrumento upang matuklasan ang kanyang nakamamanghang mga gawa at makita ang kanyang wonders of creation.
Meron pong isang simpleng blood test na tumutulong para malaman kung nasa tamang level ba ang ating kolesterol. Ito po ang lipid profile. Bakit ba ito mahalaga sa ating kalusugan? Paano po natin ito malalaman? Panoorin natin sa ating Now You Know. Madalas nating naririnig, baka mataas ang kolesterol mo, magpa-check ka na ng dugo mo. Pero ano nga ba ang cholesterol test o lipid profile? Ang cholesterol ay hindi naman agad masama. Kailangan ito ng katawan para sa pagbuo ng cell membranes, produksyon ng hormones, at pagtulong sa digestion. Pero kapag sumobra, maaari itong magdulot ng sakit sa puso. Ang lipid profile test ay isang blood test na sumusukat sa iba't ibang uri ng taba sa dugo tulad ng total cholesterol, LDL o ang low-density lipoprotein na tinatawag din na bad cholesterol na maaaring maipon sa ugat at magdulot ng pagbabara, HDL o high-density lipoprotein na tinatawag naman na good cholesterol. Ito naman ay tumutulong magtanggal ng sobrang kolesterol sa dugo. At ang triglycerides o ang kolesterol na ginagamit bilang energy pero delikado kapag mataas. Inirerekomenda ang lipid profile sa adults para sa regular check-up, may history ng heart disease at may diabetes, hypertension o obesity. Ilan sa mga dapat gawin bago ang test? Maaring kailanganin ng fasting ng 9 to 12 hours. Iwasan ang matatabang pagkain at alak bago ang test at mag-inform sa doktor kung may iniinom na gamot. Ang test ay simple at mabilis. Kukuha lamang ng blood sample mula sa braso at karaniwang tumatagal ng ilang minuto. Pagkatapos ng test, lalabas ang results sa loob ng ilang araw. Ipapaliwanag ng doktor kung normal o mataas ang cholesterol levels at kung kailangan ng lifestyle changes o gamot para maiwasan ang sakit sa puso. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Minsan po ay hindi malalaking pagbabago ang kailangan para maging mas malusog tayo, kundi yung mga maliliit na nakakagawian na araw-araw nating ginagawa. Ano nga ba ang mga ito at papaano natin ito maaaring pasimulan? Panoorin po natin sa ating You Can Do It. Hindi lang natin masasabi na may healthy life tayo dahil lang sa kumakain tayo ng masustansyang pagkain. Dahil nakapaloob na rin dito ang pagkakaroon ng healthy mind, healthy environment, healthy relationship, at iba pa. Ayon kay Michael Frederickson, a professor of physical medicine and rehabilitation and director of Stanford Lifestyle Medicine, the earlier you start, the better your health will be long-term. The less damage you'll have to undo. Kaya ito ang mga simple tips on how to have a healthier life. Move your body. Hindi kailangan ng intense workout. Just a simple 20 to 30 minutes walk will do. Or pwede mo rin i-challenge ang iyong sarili sa 10,000 steps a day. Eat more whole food. Make a habit na kumain ng gulay, fruits, or any healthy food. Laging magkaroon ng space sa iyong plato for vegetables. Prioritize sleep. Aim for 7 or 9 hours of quality sleep. A well-rested body functions better physically and mentally.
Keep things clean and organized. We also need to clean and organize. Nakakatulong ito to maintain stress-free sa mga kalat, which is nagiging healthy ito sa ating pag-iisip. Be social. Social interactions can stave off loneliness and protect against depression and cognitive decline. Strive to have some kind of social engagement every day. True wellness is not about quick fixes. Hindi ito instant. It's about consistency. Ang mga simpleng daily habits na ito ang nagsisilbing foundation para sa mas healthy at balanced na buhay. With right hydration, nutrition, movement, sleep, hygiene at regular checkups, binibigyan mo ang sarili mo ng power na alagaan at kontrolin ang health mo every single day. You can do it! Balikan na po natin ang ating mga kapatid naman sa dako po ng Masantol, Pampanga. Ating alamin sino po sa ating mga kababayan ang ating namang aabutin at sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Good morning po once again. Rise and shine. Yes, Kuya Daniel, rise and shine. At nandito po tayo muli sa Masantol, Pampanga. Partikular po dito sa Santa Lucia Elementary School. Kasama po natin ang ating mga magigiting at masisipag na mga guro na siyang ating pangalawang magulang sa paaralan. Kasama ko po si Ginang Lolita. Ma'am Lolita, good morning po. Good morning din po. Good morning, Kuya Daniel. Malugod po naming tinatanggap ang inyong bigay kaya ninyong pagkakaloob sa mga learners namin. Malaking tulong din po na maibibigay ninyo ito sa mga mag-aaral namin. Lalo na't yung mga mahihirap sa buhay. Kaya maraming salamat po, Kuya Daniel. We love you po. Ay, maraming salamat po, Ma'am Lolita. Actually po, napag-alaman ko rin po sa ating principal na karamihan din po pala dito sa estudyante po natin ay mga mahihirap na Opo. mga bata po. Opo. Kaya minabuti rin po ng MCGI Pampanga chapter na makapagbigay po ng ilang mga school bags para sa darating na pasukan. Nakaantabay din po ang MCGI Pampanga po para po sa paparating nating Brigada Eskwela. Kaya sinamahan na po natin ang palinis. Kaisa niyo po kami ang MCGI Pampanga. Pag sa darating na brigada po, makabahagi din po kami, may awa po ang Diyos. Opo. Salamat po, Ma'am Lolita. Maraming salamat din po, lalo na po kay Lord. At kasama rin po natin, Kuya Daniel, ang principal po ng Santa Lucia Elementary School, si Ginang Camila Limpin. Ma'am Camila, kamusta na po? Good morning, Kuya Daniel. Maraming pong salamat sa pagpapatuloy niyo sa advokasya ni Brother Eli na magpalaganap ng kabutihan kahit ito ay nasa maliit na pamamaraan. Higit itong magbibigay liwanag sa mga aming estudyante na mahihirap para makatanggap sila ng ganitong mga school supplies na libre, sisipagin silang mag-aral at magiging ganadong pumasok sa aming paaralan. Alam niyo naman, pagka may biyaya, pagkakailangan mo, talagang matutuwa ka. Mabigyan ka man ng libre na ay malaking tulong at higit na magpapasaya sa mga bata, sa ating mga future generation ng ating bansa. At least sa maagang pamamaraan ay makikilala nila ang kabutihan na may mga taong may mabubuti ang puso na handang magbigay at magbahagi ng kung ano man ang meron sila. Tama po kayo, ang mga bata po talaga dapat ma-inspired, matuto sa mga gawang mabuti. Dahil sabi nga po sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat nilang lakaran upang kung sila may tumanda ay hindi nila hihiwalayan. Ramdam po namin sa MCGI ang inyo pong pagnanais po na ang ating mga batang may hirap ay matuto din ng kabutihan. Lalo na po ngayon, napakaraming masasamang impluensya rin po na kailangan nating kabakahin. Yung magandang halimbawang kabutihan na ibabahagi natin sa ating mga estudyante, tumatatak yan sa kanilang mga puso, kaisipan, damdamin at kalooban. At maaaring hindi man lahat, pero may ilan-ilan dyan na dadalhin nila yan
sa kanilang pagtanda. Opo, isang saludo po at sa lahat ng mga guro na nanonood po ngayon, kagaya po nila Ma'am Camila, 10 ng mga guro po dito sa Santa Lucia Elementary School. Dahil MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory, Lugod! Yan po, balik po sa inyo, Kuya Daniel. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo. Abutin natin ang ating mga kapwa-tao na nangangailangan, kagaya ng atin pong lagi nang ipinapaalala. Huwag nating ipagkakaitang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay gawin. Keep on shining and keep on caring. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Tunghayan naman natin ang kwento po ng pagsisikap ng mag-asawang sumubok magtinda ng bulaklak. At sa awa po at tulong ng Panginoon, ngayon may sarili ng flower shop. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Margie Sabar, taga Rosario, Cavite, 54 years old. Bali, nagtatrabaho po ako sa company, sa EPSA, electronics po. Bali, nag-resign po ako sa company kasi po nagkaroon po ng hindi naman po matinding sakit. Parang hindi ko kayang tiisin yung nananakit ng likod ko. Tapos, yung hipag ko po doon, igorota. Sabi po niya, walang nagtitinda ng flowers dito sa Rosario. Kaya sabi niya, mag-flower shop na lang tayo doon. Kaming bahala sa supply, sa flowers, papadala namin doon. Ikaw na bahala sa pagtitinda. Doon po nagsimula yung flower shop. Sabi ko po sa kanila, hindi ako marunong, hindi ko alam mag-arrange. Ang offer niya po kasi agad doon is flower shop. Sabi ko, ano muna tayo? Start muna tayo doon sa tingi-tingi. Yung tali-tali lang. Nga lang po, pag meron pong pumapasok sa shop namin, tapos magpapagawa po siya ng flowers, ng corona o ng bouquet, tinatanggihan ko po kasi hindi ko naman alam gawin yun. Nakakahiya sa kanila. Kaya unti-unti po, inaral ko yung magagawa ng mga bouquet, ng flowers na pangdala sa panyo, mga pasupas at tumuliyit, hanggang sa pati po corona na rin. Ano po, umaga pa lang po, nandito na kami sa flower shop. Nag-start na po. Siguro nung una-una po, mga alas 4 ng umaga, nag-start na po kami noon. Tapos, kung simpleng arrangement po, mga 20 minutes, 15 hanggang 30. Pero pag corona po, siguro mga 30 to 40 minutes pag yung malalaki po. Yung sa ganito po, kunyari, ganito, 50 po yung isa. Tapos yun naman pong mga arrangement na maliliit, ganyan, 100 po. Depende na rin po sa customer kung ano po yung gusto nilang pagawa sa atin. Sa mga bouquet naman po, 500 yung minimum. Tapos, depende rin po sa kung mag-upgrade sila. Kung mas maraming flowers po, yun po, mas mahal na. Kung sa ibang negosyo po kasi, hindi ko alam din yung mga linyahan. At least dito, nung nakatulong ko po yung kapatid ko, kumbaga natuto na rin po ako na pag-aralang paunti-unti. Tsaka sabi ko, okay naman. Sa yung mga ordinary day na ganito po, medyo tumal. Pero may time naman po talaga na dadagsa rin po yung customer, lalo na po kung okasyon. Buwan po ng November 1 at February 14. Pag naman po sa kasal, June. Malaki po. Malaki na po na ito. Kasi ito na po ang bumubuhay sa akin. Bali, dito na po pinabuhay yung lahat. Tapos, kumbaga, kay compare po nung nag-EPSA ako, talaga pong kahit pambayad sa boarding house nun, hirap eh. Kumpara po ngayon, kumbaga, yung pag-aaral po ng mga anak ko, dito na rin ang galing. Nakapagpatayo na rin po kasi kami na ng sarili namin bahay, nabili na rin namin. Meron na rin po, compare po nung una-una, ang hirap po nung una kasi commute lang po kasi pag naluwas nun eh. Nakakuha na naman po kami ng sasakyan na nagagamit po namin sa pag-deliver, pag-deliver na rin. Nagsimula po ako sa pagtitinda, dalaga pa po ako. Bali, papatak na po ng 26 years na.
Tuloy-tuloy lang po sa pag-flower shop kasi yung mga anak namin po medyo nag-aaral pa sila. Third year college pa lang po yung panganay. Tapos yung bunso po namin ay high school pa lang, senior high. Kaya medyo marami-raming bulaklak pa po kailangan kumitinda. Ay, yun po na sana makatapos po sila lahat ng kanilang pag-aaral po. Gustusan namin kung ano yung pangangailangan nila. Tsaka kahit papano, hindi mo iwasan yung magkakaroon ng mga problema. At least, meron po kaming mapagkukunan kahit tabi-tabing kumonte. Hindi po kami magigipit. Ganun lang po. Ganun naman po yung maghangat ka ng sobra. Katulad po yung nangyayari sa akin na wala namang alam na pasubo sa ganito, tuloy nyo lang po. Tiyaga lang po. Kasi dati naman talaga nun, nagtitinda po kami. Halos wala nang bumibili nung una-una. Wala po talaga. Tiyaga lang po kaya yung mister ko po, kasi merchandiser po. Hindi po siya pwedeng mag-resign noon kasi wala pa pong ganong customer. Kahit pa paano po yung kita niya na pagsasama namin, nakakaraos po. Yun po, kailangan po manalangin palagi. Huwag siyang kalimutan. Kasama lagi po, prayer. Pagkagising pala at bago matulog. Pagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa. Takipan lang natin ang sipag at syaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint, nagtanong tayo sa ating mga kababayan upang alamin ang kanilang pananaw tungkol po naman dito sa mga bagay na ito. Meron na bang pagkakataon na ikaw ay naawa sa isang tao? Paano mo ipinakita ang awa na ito? At paano mo siyang tinulungan? Alamin natin ang kanilang sagot at alamin din natin ano ba ang ibang mga bagay na maaari nating makuhang mga katwiran mula sa banal na kasulatan tungkol dito. Sa isang tao, minsan sa pagtingin ko sa kanila na nang wala talaga sila, tulungan ko. Oo naman. Siyempre, kung kailangan niya talaga ng tulong, maaawa ka talaga. Saka depende sa tao yun eh. Kung talagang siya'y nangangailangan talaga tulong o awa, di ba? So, by means of, kung anong maibibigay ko lang, yun lang yun. Pera, kaya yung shelter, pwede. Katulad ngayon, may isa akong inaalagaan sa bahay na hindi ko kaano-ano. Pinatira ko sa bahay kasi wala siya pamilya. Yun lang, siyempre, nakakawa, di ba? Kahit ganito mukha ko, talaga, maawain din ako. Opo. Pamamagitan po parang ng paghiram ng pera. Financial problem. So, guys, gusto ko lang makidyan. Pero nabalik naman. Opo. Kunyari, sa hospital, may naging kasabay kaming walang pagkain. Ayun, binibigyan namin ng pagkain. Pag halimbawa nakikita namin sa kalsadang na disgrasya, ayun, nilalapitan namin, tinutulungan namin. Siyempre masaya, nakatulong kasi sa tao. Oo, depende nga po yun sa tingin ko sa isang tao na pag naawa ako. Pag may kapansanan, depende. Minsan tumuulan, karga-karga niya yung bata, nanghingi sa akin. Sabi ko, imbis na ako naawa ko, nagbigay ako. Sabi ko, yung bata, huwag mong gagamitin sa pagpalimos mo. Kita mo, umuulan, pati yung bata nababasa, magkakasakit sa yung anak. Pero binigyan ko siya ng pera. Sa sunod ka ako, pag nakita pang ganyan nanghihingi ka, ginagamit mo yung bata para manghingi ka, magagalit na ako sa iyo, hindi na kita bibigyan. Yes po, tulad po ng matatanda po. Tulad po ng tatawid po sila, walang umaalalay po. Magsasakay po ng jeep o bababa po sila. Tulad ko may magulang rin po, syempre. Parang nakikita mo na huwag silang matulad sa magulang mo na walang mag-aalalay. Kasi po nahihirapan din po sila tulad natin. Oo naman po. Meron po kasing tao na malapit na mga tulong. Ngayon, siyempre, tatanungin niyo po kung ano kailangan niya. Sasabihin nila mapulog. Kasi para makatulong, kung ano po yung niya, ibigay niyo po. Kahit hindi niyo po alam kung totoo po ito.
Ito, sa akin po, nakatulong po ako sa kanya na magsukal sa kalooban ko po. Ang awa at pagtulong ay likas na bahagi ng pagiging tao at may malalim na epekto hindi lamang sa tinutulungan kundi pati sa nagbibigay. Ayon sa mga research, ang pagtulong sa kapwa ay nagpapalabas ng positive brain chemicals na nagpapababa ng stress at nagpapataas ng sense of fulfillment at connection. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa awa at pagtulong sa kapwa? Unang Juan 3:17-18. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ayon. Ba yung palang pagkakait ng awa na pwede mo namang gawin, ibig sabihin nun, hindi nananahan ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ano, kahulugan? Pag kami nakita kang kapatid na may kaya, natutong dumamay doon sa walang kaya, sa mahirap, natutong dumamay doon sa nangangailangan. Yung act na yon, na yung gawain na yon na yung merong kaya ay dumamay sa walang kaya, sa gipit, nakakita ka ng Diyos doon. Basahin mo yung 19:17 ng Kawikaan. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Yan. Parang manifestation ng Diyos yan eh. Yung magkaroon ka ng awa sa dukha. Manifest, may Diyos ka sa buhay. Yung naaawa sa dukha. Kaya lahat ng act of love, lahat ng act of cooperation, lahat ng gawa ng pagtulong, pagdamay, pagmamahal, mga pagkakataon niya na pag kami gumagawa niyan, sa Kanya mismo nakikita mo ang Diyos. Kasi ang Diyos ay compassionate, ang Diyos ay mahabagin. Pag nakakita ka ng isang gawa ng pagkahabag, ng isa halimbawang may pag-aari sa sanlibutan, hindi niya ipinagkait ang kanyang awa sa kapatid na nangangailangan, nakakita ka ng Diyos doon sa pagkakataon na yun. Sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan sa lahat ng ating mga kapwa-tao, isang social experiment po ang muli nating isinagawa. Kaon lang? Kaon lang. Tayo ko yung ngitay, Ben. Oo, kuya na tayo. Salamat. Siyempre, naluoy ko ba kay dili niya makuha ng kanon, mayabo manggod. Mo to nagkita na ko siya nga kasi murag natandog ko kasing ba nga maluoy ko gyud makita. Mo to nga hungitang gyud ako. Wala ko ipag-alinlangan nga motabang. Kinsa tong kita na to nga kuan atong tabangan di tang dodoha kay tao ra man punta. Anda man punta mo tabang eh. Kat foto. Ayaw na, imo na rin. Ayaw na bayari. Inom ka, Diyos?
Hindi nakakaon? Salamat sa Diyos. Ayo. Isa. Ha? Sa saging. Sa kasaging? Hindi. Oo, dili na tayo. Kita na lang tika tayo, be. Salamat. Pero naawa po kasi matanda na at may kapansanan pa. Yung nakakita ako ng matanda tapos ganyan pa ang sitwasyon, nakakaawa talaga. Ano nakanay? Kunting tulong na lang po para sa pagkain niya at para ang pakiramdam niya is gumagaan ba. Salamat na. Sige na tay. Ha? Pilatotan, tanan. Ayun na lang tay. Ayaw bayarin na. Naniniwala po ako kay God. Kasi may darating din po na blessings. Yun, tinutulungan mo yung kahit konting tulong lang. Ang igaganti sa iyo ng Panginoon po is more than pa ganyan po. Nagpapasalamat kasi ako kasi binigyan ako ng ganong bagay sa Panginoon para makatulong po. Kasabay po nito, tuloy po ang ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Mamayang gabi na po ang ating ika-11 araw, mamaya pong 7 p.m. Philippine Standard Time. Ang Rise and Shine segment po, inyong napapanood dito po sa ating programang Good Morning Kuya every Monday at 6 p.m. At nagpapatuloy pa rin po ang ating mga public services sa ating naman pong serbisyong bayanihan, Monday to Friday, 4 in the afternoon. At sa kasalukuyan po, ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City ay nagsisilbi din sa inyo sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Nagpasimula na po tayo ng registration 5 o'clock pa lang hanggang mamaya pong 9 in the morning. Tayo po naman ay magpapatuloy sa pag-entertain ng mga magpaparehistro at tatapusin po naman natin sa kabuuan ng maghapon kung loloobin ng Diyos ang mga makakapagparehistro hanggang sa ating cut-off. Bukas po yan at pag Tuesday naman po ang MCGI Charity Center. Bukas po, Parañaque City. Nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Tayo po naman ay nagsisilbi sa inyo dyan. At ganun din po ang ating registration, 5 to 9. And Wednesday, ang MCGI Charity Center sa Quezon City naman po sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. At every Thursday, dyan po tayo sa Tagum City, sa Davao del Norte, MCGI Charity Center sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Yan po ay kasabay na naglilingkod din naman. And every Friday po, ang MCGI Charity Center Marikina City sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City,
ay maaari po naman ninyo mapuntahan. At Monday to Friday, ang MCGI Diagnostic Center, libreng serbisyo pa rin po ang ibinibigay sa lahat ng ating mga kapwa-taong nangangailangan. At magsadya lamang po kayo dyan. Doon po sa mga nasa area ng Bataan na nakakapag-avail po ng ating mga coupons para po naman sa ating free store, maaari po kayong mag-claim sa ating MCGI free store sa Bagak, Bataan sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Ang atin po namang oras ng pag-claim dyan ay 9 to 12, Tuesday and Thursday po. Maaari po ninyong i-claim yung inyong mga stubs na nakuha po naman para sa atin pong MCGI Free Store. Yan po ay serbisyong hatid ng MCGI. Wala tayong hinihinging kapalit at ang lahat ng karangalan at kapurihan ay mananatiling sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. On that note, iiwan po namin sa inyo ang isang awiting nagpapalakas ng loob at nagpapaalaala na sa kabila ng mga pagsubok, mayroon tayong Diyos na laging nakahandang umalalay sa atin. Para sa kanyang rendition ng awiting, Sige Lang Kapatid, narito po si Brother Kevin Opulencia para sa ating On a Good Note. Minsan pa, salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning.